Kapag ba yung ex mo ay gustong makipag-sex sa'yo, sumiping sa'yo, ibig ba sabihin, mahal ka pa rin niya? Mahal ka pa? Or bumabalik ulit yung pagmamahal niya sa'yo? Especially kapag nagre-reach out, nagpapapansin. Ano ang masasabi ko? And at the same time, ano ang dapat mong gawin? At ano yung mga kunting signs na masasabi mo na genuine talaga yung kanyang pagmamahal sa'yo, kanyang pagbabalik. So, yan ating mga pag-usapan. Video na ito. Let's go. Anyway, mga kaibigan, hindi ko masasabi ng 100% na tama itong opinion ko or masabi ko sa video na ito ngayon. Pero, most of the time, 90% is that gusto lang makipag-sex ang ex mo sa'yo kasi unang-una sa lahat, na-miss niya ang sex. Hindi po ikaw ang kanyang na-miss, kundi yung sex. Kundi yung ginagawa niyo sa kama, kundi yung ginagawa mo sa kanya. Pero yung inner na ikaw, yung gusto niyang bumalik ka sa kanyang buhay, establish niyo ulit yung relationship niyo, is that most of the time, mga 10% lang. Yung ganong tipo ng ex na bumabalik kasi gusto niya na makipagbalikan sa'yo or gusto niyang mas ayusin pa yung relationship nyo. But mostly talaga, especially kung meron na yung iba, and especially kapag talagang grabe yung last sa kanya, yung tawag ng laman or yung gusto ng laman niya na makatikim ng mga babae, is that magpaparamdam lang yan sa'yo kung nalilibugan. Mapapansin mo na totoo yung sinasabi ko kapag after ng sex nyo, sige sabihin na natin na napagbigyan mo, is that walang nagbago sa kanya. Walang trato na nagbago sa kanya, kundi ganun pa rin yung dati. Or worse, hindi ka masyado na namang pinapansin, hindi ka masyadong tinetext. So alam mo na nakikipag-sex lang sa sa'yo at gusto niyang mag-reach out, makipag-sex sa'yo dahil sa tawag ng laman, hindi dahil sa mahal ka niya. Okay? So, hindi ko naman sinasabi na lahat. Kasi sometimes, ang isang lalaki din, gustong makipag-sex sa'yo or bumalik sa'yo, mag-reach out kasi gusto niyang ayusin, gusto niyang itama yung kanyang pagkakamali. So, nasa iyo na kung paano mo ito evaluate. Ikaw nang mang-evaluate ng tunay na nangyayari sa inyo. Ikaw na yung dapat nag-isip kung ano kaya, ikaw na yung nagbabalance, kaibigan. Okay? So, una-una sa lahat, ano ba yung sign na totoo yung pagbabalik ng ex mo sa'yo? Is that, unang-una sa lahat, sabi ko nga, merong nagbago sa kanya. Merong yung trato niya, yung dating siya, hindi na. And at the same time, merong consistency, ha? Kasi most of the time, pakitang tao lang. Sometimes, ang lalaki pakitang tao lang para maka-score na naman sa'yo. Pero after ng ilang weeks lang, babalik na naman sa dating. Pakitang tao lang. Okay? Ngayon yung number one na sign na totoo ang isang pagmamahal ng isang lalaki sa'yo kapag may nagbago na sa kanya. Pangalawa, kapag totoong mahal ka, dapat wala na siyang bago na iba. Kung gusto niyang bumalik sa'yo, then i-let go niya yung isa. Hindi po maaari na mamangka ng dalawang ilog. Isa lang po. Maybe na-miss ka lang niya, pero yung the fact na gusto niyang kayo lang dalawa is wala. It means hindi pa buo yung kanyang pagmamahal. Kung talagang mahal ka, iwan niya yung bago niya. And pangatlo, na sign na talagang mahal ka is that merong pagpapakumbaba sa kanya. Hindi siya babalik sa'yo na sisisihin ka na naman, ikaw yung may kasalanan sa lahat. No. Kapag bumalik siya sa'yo at totoo na gusto niya makipagbalik sa'yo, na mahal ka niya, is that magpapakumbaba yan. Aminin niya na meron siyang pagkakamali. And of course, meron din naman sa'yo. Huwag mong isipin na siya yung palaging mali. Meron din sa'yo. So kapag yan nagpakumbaba, sabi niya, sorry, I made these mistakes, ganito. It means talagang buo yung kanyang puso na makipagbalikan sa'yo. Pero kung babalik siya na sasisihin ka, ikaw yung may kasalanan sa lahat, well, andun na yung point na meron kang kasalanan, meron kang pagkakamali. Pero kung babalik lang siya dahil doon, kung ako sa'yo, wag na. Hanggang sa ma-realize niya na kailangan na magbago din siya, kailangan na meron siyang itama sa kanyang side, sa kanyang sarili. Okay, so ngayon ano ang dapat mong gawin kapag nag-reach out yung ex mo? Ikaw din lang ang makakapag-decide dito. Okay, unang-una sa lahat, evaluate mo ang tunay na nangyari sa relationship nyo. Kasi sa totoo lang, kapag ang relationship nyo dati is that punong-puno ng toxicity,
Siya yung dahilan kung bakit wala ka pang nararating sa buhay, wala ka pang naabot sa buhay. Siya yung dahilan na nag-down sa'yo, naging depressed ka, na-stress ka, parang wala nang maganda nangyayari. Is that kung ako sa'yo, wag mo nang ibalik. Kasi especially kung wala pang pagbabago sa kanya, kung the same person pa din siya, yung style niya, yung ugali niya, yung siya, wala. Mas lalo mo lang nilulugmok yung sarili mo sa situation na yan. And ang worst, kapag napasok mo na yan ulit and baka nabuntis ka, that mas mahirap ng mas bumalik pa. Ngayon na hindi ka pa nabuntis, ngayon na mayroon ka pang chance na tumakbo, umiwas sa relationship na yan, is that lumayo ka na. Please, wag na. Okay, kaibigan? Ayos ba? Kasi sometimes si Lord, inaalis niya yung mga toxic sa buhay natin in order for us para may redirect yung focus natin sa Kanya at magawa natin yung purpose natin sa buhay, yung calling niya sa atin sa buhay na gusto niyang ipagawa sa atin dito sa mundo ibabaw. Okay, so kung naman yung situation niyo dati, relasyon niyo that okay naman, meron kayong isang goal, meron kayong isang gusto, pangarap sa buhay, or mas marami yung magandang naging dulot ng relasyon nyo, then why not makipagbalikan ka sa kanya? Kasi sometimes ang relasyon na dumadaan din sa mga test, sa mga troubles, struggles sa buhay, challenges sa buhay para mas makilala nyo ang isa't isa, para mas ma-in-love kayo, or para mas tumibay pa yung relasyon yung dalawa. So kaibigan, nasa iyo na ang decision. Ikaw na yung mismong mag-analyze, ikaw na yung mismong mang-balance kung ano ang totoong nangyayari sa inyo. Okay? So, ang pinakagawin mo lang ngayon, kung hindi ka pa makapag-decide, is that mag-focus sa sarili, mag-focus kay Lord, mag-focus sa goal sa buhay, and then wag mong hayaan na ma-depress ka, wag mong hayaan na ma-down yung sarili mo dahil sa situation mo na ganyan. Lumaban ka lang, tumayo ka lang, and I believe sa after ng bagyo, merong darating na magandang liwanag ng araw, merong magandang mangyayari sa iyo. After ng gabi, merong umaga na darating. So, kaibigan, stay strong, especially stay in your faith with God. Dapat yun yung wag mong bitawan yung paniniwala mo sa Diyos, yung faith mo kay Lord. And I believe na siya yung magre-redirect ng dapat mong gawin or dapat na direction ng buhay mo. Stay in prayer and read the Word of God. Meditate the Word of God. And I believe that God will deliver you, God will help you in your situation right now. So that's it for today's video. Maraming salamat, ingat, and God